Welcome to my YouTube channel. So, magkwentuhan muna tayo guys habang nagkakape. Chikahan lang tayo guys. So, magto 2 months na nga since nang umuwi ako dito sa Pilipinas. At talaga namang napaka-boring kasi wala akong ginagawa, wala akong trabaho. Naghihintay lang ako kasi nga umuwi na ako dito sa Pilipinas. Dati nasa Hong Kong ako, doon ako nagtatrabaho for 8 years. Nandun ako. So, napansin ko lang guys, since nung umuwi ako dito, ang hirap mag-adjust. Especially sa price dito ng mga pagkain, lahat sa grocery, pamasahe, ang hirap mag-adjust. Kasi 8 years ako nawala dito. So, hindi ko napansin na gano'n na pala ang laki yung tinaas ng mga price yung mga bilihin, ng pamasahe. Nakakaloka. Pinaanak ko, Mama, matagal ka na kasing nawala dito. Kaya, ayan, hindi mo na alam yung mga presyo. Ganyan talaga, mataas na talaga yung mga presyo. Kasi minsan, may mga bagay kami na, alam mo yung gustong bilihin. Tapos pag nakita ko na yung price, sabihin ko, ay, ano ba yan? Bakit ang mahal? So, magagalit sa akin kasi sabihin niya sa akin, ang tagal mo na kasing wala, kaya hindi mo alam. Ganyan. Tapos yun pa guys, nahirapan ako mag-adjust kasi, nung umalis ako dito, 7 years old pa lang yung anak ko. So, lalambing ko pa siya. Alam mo yun, sweet pa siya sa akin. Hanggang ngayon naman sweet pa rin siya. Pero iba na, hindi nakagaya dati na nalalambing mo siya ng sobra. Kasi, syempre bata. Ngayon kasi, 15 years old na yung anak ko. So, parang nakakaano na, diba, malaki na, hindi mo na siya malalambing tulad ng dati. So, ang hirap mag-adjust. Yun pa rin, isa pa rin yun. Minsan, pag pumasok siya sa school, uwi lang siya dito, magbibisyo, tapos maglalaro siya ng basketball kasama ng mga kaibigan niya. Dito lang din kalapit sa amin. Tapos mawala siya ng 1 oras or 1 oras at kalahati. Tapos ako nandito lang ako sa apartment, naghihintay sa kanya, magluluto. Ganun yung parang... So, ito pala yung yung parang naisip ko na hirap sa mga OFW dati. Kasi nga, 'di ba? Malayo kayo sa anak nyo, tapos matagal kayong wala dito. And then once na nag-for good na kayo, tapos inahanap-hanap yung buhay dati, yung kalakaran sa family dati, ganyan, lalo na sa mga anak. Ang hirap pala kasi hindi mo na may babalik yung dati na bata pa sila. Hindi mo na may babalik yung moment na nilalabing mo siya, ganyan. Kasi nga, malaki na siya, malaki na sila, di ba? So, yun guys, isa sa mahirap sa mga OFW na umalis ng bata pa yung mga anak nila, nararanasan ko ngayon. So, masasabi ko lang guys sa mga OFW, as dating OFW din ako, na nawalay sa aking anak ng 8 years. Guys, kung meron kayong time, bisitahin yung family nyo, yung mga anak nyo. Bisitahin nyo, umuwi kayo ng Pilipinas, magkaroon kayo ng bonding. Which is, dati, umuwi naman ako. Diba? Kaya lang nag-pandemic nga. Kaya lang, iba pa rin talaga yung nasa side ka niya. Nasa side ka ng anak mo. So, ang masasabi ko lang, kung kaya namang mamuhay dito sa Pilipinas, why not, diba? Pero kasi merong mga OFW na mas pinipili lang na nandoon sila kasi nga, nakadepende na sila dun sa sahod na natatanggap nila, parang ayaw na nila ng walang pera. Mahirap yung ganun. So, pag alam mong kaya mo na, balik ka na para, di ba, makasama mo yung pamilya mo. Siguro, ipon lang guys, ang masasabi ko. Tapos, uwi na din. Huwag nating isipin yung sobrang angat. Isipin natin na may family din tayo naghihintay, may mga anak din tayo naghihintay. Kaya, siguro, masasabi ko, wag tayong mag-relay dun sa sa malaking sahod na natatanggap every month. Isipin din natin yung balik sa atin. Ito pala yun. Which is, ako kasi no choice ako dati, di ba? Na kailangan ko talagang trabaho kasi ako lang yung nag-aano sa anak ko. So, yun yung ginawa ko. Nagtrabaho ako. Pero, yung anak ko naman, wala naman ako masasabi kasi mabait naman siya. Yun nga lang, yung namimiss ko at hinahanap ko yung kagaya nung dati, nung umalis ako nung bata pa siya,
na nalalambing ko siya, na pag gusto ko siyang dalhin sa kung saan, sasama siya. Pero ngayon kasi hindi na eh. Minsan pag naglalakad kami, kasi mas matangkad pa siya sa akin. Minsan pag naglalakad kami, sabihin sa akin nun, "Ma, bilisan mo naman." Tapos pag humahawak ako sa kanya, "Huwag mo kang hawakan sa yung dito sa may braso." Sabi niya, "Huwag mo kang hawakan niya, mamaya mapagkama lang tayo magjowa." Kasi matangkad nga siya, tapos mababa lang ako. So yun, nakakatuwa naman siya. Kaya lang, nabait naman ang anak ko. Kaya lang, hinahanap ko nga yung moment na iniwan ko dati. Kung ano yung iniwan ko siya dati, gusto ko, parang gusto ko ganun pa rin. So yun, mahirap. Yun lang guys, yun ang masasabi ko sa mga kapwa ko OFW, which is nandito na ako sa Pilipinas, nag-for good na ako. Yun lang, kung kaya nating mag-ipon tayo at umuwi na tayo para makasama yung mga anak natin. At dito natin sikapin na mabuhay ng maayos gamit yung ipon nating pera.